Ginoong Tan, alam mo ba kung bakit ka nandito? Ano ba yan, Chong? Sabi ko nga, wala akong alam. Hindi ako hinahanap mo, pare. Sa palagay ko, alam mo kung anong nangyari. Aking matalik na kaibigan. Nagkakamali ka. Huwag mo akong tawagin yan. Di mo naman ako kilala. Mas marami akong alam kaysa sa inaakala mo, binibining asul. Ganun ba? Ano sa tingin mo ang mga pangyayari na ganap kanina lang? Abo naman! Alam mo naman wala akong kinalaman dyan eh. Kung meron naman ako, sasabihin ko agad sa'yo. Pero wala eh. As in, promise! Bakit mo tinatanggihan ang pagkasangkot mo sa kaso, Padre Lunti? Hindi po, no? Inosente po yung mga kamay ko. Ang mga kamay na to ay malinis para lang kay Brothers sa langit. Huwag mo iwasan ang aking tanong. Alam kong may kinalaman ka sa pangyayari. Sasabihin mo ba yun sa sarili mong katiwala? Sir, sinisigurado ko naman sa'yo na wala akong kinalaman sa kalokohan na yun eh. Ginagawa ko lang naman yung trabaho ko. Dahil yun naman ang ninanais mo. Huwag ka na magkunwari, Ate Leila. Alam naman natin dalawa kung bakit ka nandito. Talaga lang ah. Posible ba may kinalaman ako sa mga kalokohang ginawa ng mga ugok na yan? Mag-isip ka nga na mabuti, sir. Konting pagtitiis na lang ah. Sabihin mo sa akin kung bakit ka nandito. Walang kasiyahan na hindi ko pinupuntahan, Ginoong Abo. Paano ko naman malilimutan ang isa sa pinakamalaki at pinakabonggang kasiyahan sa Silangang Asya? O Ginoong Abo, how can I refuse your invitation? Amarillo, may dahilan ako. Kaya ikaw ang aking pinili at hindi kung sino-sinong dalaga lang na puro pulbos ang pagmumuka. For your information, ako ay isang respetarong miyembro ng grupang to, kaya wala akong kapartahan para ganin ako. Alam mo yung dalaga pa ako? Ako tinaguri ang diwata! Reyna, Diyosa, ang mga lalaki ay pumipila para lang makausap ako. Hindi lang yan dahil sa aking exotic beauty, kundi rin dahil sa aking kabutihan sa kapwa. Noong panahon na yon, ginawa kong alipin ang sarili kong pamilya. Pero dinaan ko ang lahat sa tiyaga, pagsisikap, at maraming pagtitiis. Kaya ngayon, tingnan mo na ako. Respeto lang! Paligoy-ligoy lang tayo. Dumiretso na tayo sa puntong ito. Sabihin mo na sa akin, ano ba ang relasyon mo sa biktima? Medyo matalik lang kaming magkaibigan eh para sa kung ano mang yun. Pinapakain ko siya. Inaalagaan ko siya. Kinakwentuhan ko nga siya lagi eh. Lagi naman siya nakikinig. Hindi nga siya madaldal eh. Pero ano mong gagawa ko, di ba? Kamatayan din ang aabutin ng bawat isa sa atin. Parang sako lang ng basurang naghihintay, mabulok at malanta sa kadiliman. Sabihin mo sa akin, Ginoong Abo, bakit ang halaman mo ay naiiba? Gayun din ang gagawin mo kung ako naman ang pinag-uusapan. Abo naman! Pare! Bata lang ako! Ano ba yan? Ayos naman! Ano ba yan? Sige na! Ano naman mapapala ako sa pagsira ng iyong halaman? Dude, pare Chong! Marami pang mas mahalaga na nasa isip ko ngayon. Halaman? Kaibigan mo? Ano pangalan niya? Chuchi? Short for Kalachuchi? Ano naman? Kawawa naman si Abobot. Tigilan mo na yan. Bibili na lang kita ng bago. Si Sam na lang pag-isipan mo. Si Sam Pagita! Sabihin mo sa akin, Padre Lunti, anong nakikita mo? Ano to? Nakikita ko. Magic wand to ni Enteng Kabisote 3. Ginaganon niya, no? Gaganon siya. Ting. Akin na lang? Sa tagal ng oras na sinayin ko dito, halaman lang? Sus! Paano ko naman bumili ng bago? Pag-ibig pa nga, ano yun? Piso lamang? Gawin mo naman! Mura mo! Bakit ba ang special naman ang halaman yan sa'yo? Sa totoo lang, magkakababata pa kami niyan.
Ang tagal na naming magkakilala. Ito ang aking kwento. Nagmula ako sa isang malayong kaharian. Mapayapa, malinis, masagana. Parang isang paraiso. Namumukod tangi ang mga mataas na puno at tila inaabot ang langit. Ang mga sapat ilog kasing dalisay ng puso ng bagong silang na sanggol. Matamis ang simoy ng hangin. Mahalina ang humi ng mga ibon. Doon ako lumaki. Isang simpleng bata na galing sa isang henerasyon ng masinop at matalinong mga tagapangalaga ng mga kayamanan namin. Ang flora at fauna. Ngunit hindi santuaryo ang aming lupain. Madalas magkaroon ng mga labanan sa pagitan ng mga kalapit na bansa na nais sa sarili ang kayamanan namin. At isang araw, naging masyadong mapanganib ang labanan kaya pinatakas ako ng mga matanda. Noong pinatakas ako ng mga matatanda, nagdala ako ng isang halaman galing sa aming kaharian bilang isang paalala sa tinatakbuhan ko. Lumayo ako ng lumayo hanggang dumating ako kung saan ako naroroon ngayon. Habang nabubuhay ako, pinapangako ko na aalagaan ko itong halaman hanggang ako'y mamamatay. Ngayon ba, nakikita mo na kung gaano ito kahalaga sa akin? Huwag na tayo paligoy-ligoy pa. Isalaysay mo na ang lahat ng pangyayari sa gabing iyon ng buong detalye. Nasa sala lang naman ako eh. Hinahangaan ko lang ang iyong mga litrato. Tapos, si Lila, bigla na lumabas kung saan man na hindi ko namamalayan. Hawak-hawak ang aking katawan. Grabe, ang landi talaga ng babaeng yun. Parang ngayon na nakahawak ng lalaki. Tapos, tumawag siya na... Maaari ko lang sabihin, hindi ko naman kailangan malaman yan. Isalaysay mo na sa akin yung makabuluhan lamang. Sige na nga. E di sinabi ko sa kanya na umalis na siya. Kasi naman dude, ako isang lalaki na mataas ang pamantayan. Hindi ako bababa sa ganung level para kay Nino. Tapos biglang nagalit sa akin, tinulak ako sa mesa at doon ako napahiga. Ngayon, medyo na malaki ang aking katawan, abo. Kaya nabigla lang talaga ako nung tinulak niya ako tas nasira ko yung mesang yun. Bro, ginamit niya lang ako. Si Lila ang dapat sisihin mo. Walang hiyang babaeng yun. Yun, binabantayan ko yung mga nangyayari sa baba. At mga bisita, para lahat ang plano ay tama at walang nangyayaring mali. At yung ginong taan na yun, lumapit sa akin at pinaghahawakan ako. Napakababoy! Tinulak ko nga siya paalis. Kaya lang, naunaran niya ako at nahulog ko na yung aking baso. Naman siya ng bestida ko eh. Yun ang kadramahan na nangyari sa akin nung gabing yun. Nakaupo lang ako dun. Nag-iisa. Nag-iisip. Naglulunok ng kalungkutan. Mapait. Ngunit malasa. Tapos nakita ko si Ate Lila at si Ginoong Tan nagmamahalan. Bakit kailangan doon sila magpakita ng kanilang pagsusuyo sa isa't isa nung nakikita ko pa? Kaya tumayo na lang ako at umalis doon. Ang tanging kasama ko ay aking anino. Nagbabasa lang ako ng Perks of Being a Wallflower sa tabi at nakikita ko ng isang dalaga na may masamang tingin sa kanyang mata. Hindi ako tanga, Ginoong Abo. Alam ko na may nangyayari at tama ako. Meron nga. Nang makita niya ako, lumapit na lang siya sa akin at nagtanong tungkol sa kasiyahan. Alam kong may nangyayari mali at kailangan kong malaman kung ano. Pinagtatago ko ang mga mamahalin na gamit mo para hindi makita at makuha ng babae na yon. Kita mo, Ginoong Abo? I'm smarter than I look.
Matapos ko marinig ang mga kwento nyo tungkol ngayong gabi, natuklasan ko na kung sino yung tunay na masalarin. Alam ko na ang nangyari. Uy! Daldal ka pa ng daldal dyan! Sabihin mo na kasi! Huwag mo magkasakin ganyan yung boss ko. Ha? Ano ba, may party pa akong pupuntahan. Ikaw, at ikaw, kayo ang lahat na may kasalanan. Ito ang nangyari. Ito ang natuklasan ko. Napansin ko si Binibini Azul sa isang sulok ng kwarto, nag-iisa at walang pakialam. Habang si Binibining Amarillo ay nakikialam sa pagkakalagay ng aking minamahal na halaman sa isang bahagi ng kwarto at inilagay sa mesa sa gitna ng selebrasyon. Napansin ni Ate Lila na mali ang pagkalagay ng aking halaman at ikinuha niya para maibalik sa tamang lugar. Pero habang hawak niya ang halaman, nilalandian siya ni Ginoong Tan. Dahil nararamdaman ni Ate Lila na medyo pagkamanyak na ang pagkahawak ni Ginoong Tan, nag-away sila. Sa gitna ng pagtatalo, sumingit si Padre Lunti para maiawat silang dalawa. Subalit habang papunta sa tamang lugar, nadulas si Padre Lunti at naisira ang aking mahalagang halaman.